Balitang High. Malaki-laki ang taas presyo sa mga produktong petrolyo simula bukas. Kasunod yan ang rollback noong isang linggo. Sa anunsyo ng Sea Oil at Clean Fuel, tataas ng 1 peso and 60 centavos ang kada litro ng gasolina. 1 peso and 10 centavos naman sa diesel. Habang ang kerosene, may pagtaas din na 1 peso and 5 centavos sa kada litro. Naka-anim na oil price hikes na sa gasolina at diesel ngayong taon, habang may 2 rollback na rin. Sumatotal, kasama ang paggalaw bukas, 6 pesos and 15 centavos kada litro ang taas presyo ng gasolina ngayong araw o ngayong taon. 5 pesos and 40 centavos naman para sa diesel. Arestado ang isang lalaki sa Caloocan dahil sa kasong panggagahasa umano sa kanyang menor de edad na kaibigan. Ang kanyang paliwanag sa Balitang Hatid ni James Agustin. Matapos ang ilang buwang pagtatago na aresto ng Caloocan Police sa Barangay 28, ang 20 anyos na lalaki na nanggahasa umano sa kanyang kaibigan. Sinilbi ang warrant of arrest para sa kasong statutory rape. Noong December 2023, nilibasan po ito ng warrant ng korte. Nagkaroon po tayo ng tip galing sa barangay na itong ating akusado ay nandun sa area at kaagaran naman po nating pinuntahan para po iserve itong kanyang warrant. Ang biktima, 11 anyos sa babae, na matagal na raw kaibigan ng lalaki. Nangyari ang krimen Mayo noong nakaraang taon. Base po dun sa investigasyon natin, itong akusado at biktima at kanyang ibang kaibigan nagiinuman noong panahon na yon. At yun nga po, after nila mag-inuman, nangyari nga po yung iniinasang insidente na yon. Nung kinabukasan po, ito pong ating biktima ay nagsumbong sa kanyang magulang, kanyang tatay. Ikasyam sa most wanted list person ng Northern Police District ang lalaki. Depensa niya? Di naman po ako yung gumalaw. Yung tropa ko po. Napagbintangan lang po ako. Bakit kaya ikaw tingin mo? Siguro po baka po may galit yung magulang sa akin, sir. Paano yan ngayon? Lalaban na lang po. Inihanda na ang mga dokumento para sa return of warrant. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, kahit maaliwalas ang panahon sa malaking bahagi ng bansa, asahan pa rin ang local thunderstorms at isolated rain showers sa silangang bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, dahil yan sa umiiral na easterlies o ang hanging nagmumula sa silangang bahagi ng bansa, partikular sa karagatang Pasipiko. Pansamantala namang hindi mararamdaman ang hanging amihan pero posibleng bumalik sa weekend o sa susunod na linggo. Wala ring inaasahang low pressure area o bagyo hanggang sa pagtatapos ng linggo. Base sa datos ng Metro Weather, mababa rin ang tsansa ng ulan sa Metro Manila. Batay naman sa init factor forecast ng Pag-asa, posibleng umabot ng 40 degrees Celsius ang temperatura sa Dagupan, Pangasinan ngayong araw. 39 degrees Celsius sa Cotabato City at 38 degrees Celsius sa Zamboanga City at Iba, Zambales. Samantala, patuloy ang pagbaba ng antas ng tubig sa ilang dam, gaya ng Angat, La Mesa, Binga, San Roque, Pantabangan at Magat. Bahagi man ng exclusive economic zone ng bansa, tila hindi pa rin malayang nakapangisda ang mga Pilipino sa Baho de Masinloc. May namataan pa rin kasi roong China Coast Guard at durog na rin ang ilang bahagi ng Bahura. Balitang hatid ni Chino Gaston. Ganito madalas ang sitwasyon ng mga mangingisdang Pilipino sa Baho de Masinloc. Malapitang nakamasid sa kanila ang mga naka-rubber boat na tauhan ng China Coast Guard. Hindi naman daw sila gaanong nakikialam sa mga Pilipino. Pero noong Enero, ang mga kabibing kinuha nila para ulamin, kinuha raw ng mga Chino. Kaya hanggang ngayon, hindi maitago ng mga mangingisdang Pinoy ang galit nila sa mga Chinong Coast Guard. Mangitim kayo dyan. Sanay kami sa paitiman. Go back to your ship! Mahirap ang buhay sa laot. Kaya malaking tulong daw ang regular na paghatid sa kanila ng PCG at BFAR ng krudo at ayuda. Nagsisilbing tahanan ng mga mangingisda ang mga tinatawag nilang mothership.
Doon sila natutulog, nagluluto at nagsasama-sama sa loob ng halos 1 buwan sa laot. Hanggang kaya namin mag-tis, nagtitiso kami para sa pamilya namin. Pati yung mga yan. Pero kung darating pa po yung panahon na ideklara ng gobyerno na aalis kami ito, malamang kung hindi na kami pupunta dito. Dinala ako ng mga mangingisda sa parte ng bahurang pinagkukunan nila ng sari-saring shell. Dito raw sila binabawalan ng China Coast Guard na mamalagi. Pero dito kayo pinagbawalan na manguha ng shells, di ba? Dito po, dito. Hindi namin maintindihan, sir. Chinese yung sinasabi nila eh. Durog na ang mga bahura sa parteng ito ng Baho de Masinloc. Panaka-naka na lang ang mga palatandaang buhay pa ang kalikasan doon. Bukod sa makukulay na isda gaya ng porcupine fish at triggerfish, napansin ko rin ang mga maliliit na giant clam o taklobo na nagsisimulang kumapit sa mga bato. Dahil sira na ang mga bahura sa palibot ng Baho de Masinloc, sa may malalayo at malalim na parte ng dagat nakukuha ang mga maibebentang isda. Sa huling misyon ng BFAR, walang pambobomba ng tubig mula sa mga Chino. Pero pinigilan kaming makalapit sa bukana ng bahura kung saan may inilatag na floating barrier ang China Coast Guard. Pagkaalis namin doon, tinanggal na rin ng China ang barrier ayon sa Philippine Coast Guard. If the question is, are we already satisfied with what is happening now, with how the Filipino fishermen can freely fish in Baho de Masinloc? I think we're not yet satisfied. We believe na with the statement na nakuha natin sa ating mga Pilipinong mangingisda, na they were thankful with the presence of the Philippine government vessels because every time na nandyan daw tayo, they can freely fish kasi sila na, ang Coast Guard na or ang BFAR ang nahaharas ng Chinese Coast Guard. Patuloy raw na magsasagawa ng rotational presence ang BFAR at PCG sa Baho de Masinloc para tiyaking napapangalagaan ang karapatan ng mga mangingisdang Pilipino roon at seguridad sa kanilang pagkain. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bagamat inalis na ng China ang floating barriers na sila rin ang naglagay sa Baho de Masinloc, pinangangambahan naman ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang mga ulat ng cyanide fishing ng ibang bansa sa lugar. Balitang hatid ni Joseph Morong. Ang floating barrier na inilatag ng China Coast Guard sa bukana ng Baho de Masinloc o Scarborough Shoal nitong Huwebes, kita sa mga satellite image na galing sa Philippine Coast Guard. Sa isa pang litrato, kitang-kitang nasa loob ng lagunang barko ng China Coast Guard at tila gate o tarangkahan doon ang floating barrier. Naroon ang naturang barrier ng mamahagi ng supply nitong Huwebes, ang BRP Dato Tamblot ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa mga mangingisdang Pilipino roon. Based on the satellite images that we have been monitoring, they are anticipating that the Philippine government vessels will attempt to enter the lagoon in Baho de Masinloc. Setyembre nung nakaraang taon, may nakita ring floating barrier doon ng China na pinutol ng PCG. Pero sabi ni Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela, ang floating barrier nitong Huwebes tinanggal na rin daw mismo ng China pagkatapos ng misyon ng BRP Dato Tamblot. Pero nakakabahala ang ginagawa ng China sa Baho de Masinloc na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. It's an illegal action on the part of the Chinese Coast Guard because primarily ang apektado dito is yung mga mangingisda. Hindi lamang ang pagharang ng China sa mga mangingisdang Pinoy ang hamon sa Baho de Masinloc. Naunang sinabi ng BFAR na batay sa kwento ng ilang mangingisda, nagsa-cyanide fishing daw ang mga mangingisdang Chinese at Vietnamese doon. Pero sabi ng Coast Guard, we don't have any scientific study or any evidences that would suggest that the cyanide fishing in Baho de Masinloc can be attributed to the Chinese or even Vietnamese fishermen. Sabi naman ng BFAR, makabubuti raw magiging regular na pagpapatrolya ng PCG at BFAR doon para matiyak kung talagang nangyayari nga ito. Mas makikita natin, mas magkakaroon tayo ng kumbaga katunayan or ebidensya na ginagawa nga ito ng mga Chinese fishers at apparently iba pang foreign fishers. Sinusubukan pa rin ng GMA Integrated News na makuha ang reaksyon ng mga embahada ng China at Vietnam sa umunay cyanide fishing sa Baho de Masinloc.
Sa Ayungin Shoal at Rectobank naman sa Kalayaan, Palawan. Ayon sa mapagkakatiwalaang source ng GMA Integrated News, matagumpay na nakapagsagawa roon ng Maritime Patrol ang BRP Cabra at BRP Sindangan noong February 16 at 17 nang hindi hinaharangan ng China Coast Guard. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Good job! Si Filipino sprinter John Tolentino na sumabak sa 2024 Asian Indoor Athletics Championships sa Tehran, Iran. Bronze medal ang napanalunan ni Tolentino para sa men's 60-meter hurdles. Nakapagtala rin si Kabang ng bagong national indoor record para sa Pilipinas sa oras na 7.64 seconds. Bronze medal ang nakuha ni Tolentino habang ang mga pambato ng Kazakhstan at China ang nasa una at ikalawang pwesto. Good job at congratulations sa iyo, John! Biglang gumaywang-gewang ang motorsiklo na yan habang binabagtas ang Barangay Zone 3 sa Bangged Abra hanggang sa sumemplang ang motorsiklo at mga sakay nito. Kaya para na disgrasya, iiwas umano sana ang dalawa sa checkpoint dahil wala silang suot na helmet. Ayon sa pulisya, nagtamo ng galo sa paa ang rider. Tinikitan siya dahil sa mga paglabag tulad ng pagmamaneho ng walang lisensya. Na-impound din ang motorsiklo dahil walang naipakitang rehistro. Patay ang isang construction worker matapos barilin ng isang gwardya sa Calamba, Laguna. Nakipagtalo umano sa gwardya ang biktima at kanyang mga katrabaho tungkol sa kanilang pagpapahinga sa labas ng bakod. Ang insidenteng nahulikam sa balitang hatid ni Mav Gonzalez. Umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril sa gilid ng South Luzon Expressway sa Calamba, Laguna. Patay ang 32 anyos na construction worker na si Ronald Santillan. Bago mabaril, nagpapahinga ang biktima at kanyang kapatid sa labas ng bakod ng isang gusali. Nagkatensyon nang sitahin sila ng dalawang security guard ng gusali. Wala naman kami dyan sa property nyo eh. Wala naman kami sa property nyo ah. Nakipagtalo ang mga biktima sa mga gwardya. Nandito kami sa labas eh. Maya-maya, nagsuot ng helmet ang isa sa mga gwardya at umalis. Sir, kung empleyado kayo, empleyado din kami. May karapatan din kami. Sige. Sige. Naiwan ng isang gwardya at nagpatuloy ang pagtatalo. Pinapalis kami dito sa tabi ng express. Dahil hindi daw kami dito. Sige, yan. Maya-maya, bumalik ang isang gwardya. Sir, nagpapahinga lang naman kami dito eh. Wala naman kami ginagawa, sir eh. Wala ba kayo sariling pera, bossing? Nagpapahinga lang naman kami dito eh. Wala ba kayo sariling pera? Nagpaputok ng baril ang isa sa mga gwardya at tinamaan si Ronald. Tumakas ang dalawang gwardya. Sabi ng Calamba Police, naaresto ang isa sa mga gwardya. Ang namaril namang gwardya, sumuko sa kanila na may kasamang abogado. Sinusubukan namin kunin ang panig ng mga sospek, isinailalim na sa autopsy ang bangkay ng biktima at patuloy ang investigasyon. Mav Gonzalez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa mga mahilig diyang mag-online shopping, may paalala ang Department of Trade and Industry. Sabi ng DTI, illegal o bawal ang no video, no refund policy ng ilang online sellers at retailers. Yan yung tinatawag na unboxing video o pagvi-video ng customer habang binubuksan ang kanilang parcel. Sakali man kasing depektibo o sira ang item, tanging ang may mga video lang daw ang bibigyan ng refund o replacement ng seller. Ayon kay DTI Assistant Secretary Amanda Nograles, panlilin lang at hindi ito tamang pagbebenta. Malinaw raw nitong nilalabag ang Consumer Act of the Philippines. Karapatan daw ng mga consumer na ibalik ang depektibong produkto, humingi ng kapalit, ipagawa o di kaya i-refund ng buo ang kanilang binili kung kinakailangan. Sabi naman ng ilang seller, proteksyon nila ang unboxing video laban sa mga mapagsamantalang customer. Happy Monday mga mare at pare! Nostalgic ang feels sa River Maya The Reunion Concert nitong weekend sa Parañaque. After 20 plus years, muling nagsama-sama sina Bamboo, Rico Blanco, Mark Escueta at Nathan Azarcon para pasayahin ang batang 90s na lumaki sa songs ng River Maya.
Enjoy naman ang all generation of fans at mga new gen of music lovers sa pagtugtog nila ng kanilang hit songs, gaya ng LSC, Himala, Kisap Mata, Ulan at 214. Bahagyamang nagkaroon ng technical problem sa concert, hindi nawala ang energy ng grupo sa kanilang performance. Sabi ng lead vocalist na si Bamboo, historical daw ang concert lalo't matagal-tagal din silang hindi narinig na tumugtog na magkakasama. Nagpasalamat naman si Rico sa lahat ng fans, sa mga fans nila sa mga nakalipas na taon. Masaya raw siya na maging bahagi ng River Maya sa life journey ng kanilang fans. Ito na ang mabibilis na balita. Patay ang isang lalaking 15 taong gulang matapos matrap sa nasusunog nilang bahay sa barangay Blumentritt sa Murcia, Negros Occidental. Ayon sa kanyang lolo, bumalik daw sa loob ng bahay ang kanyang apo dahil may kukunin pa siya pero hindi na nakalabas. Natagpuan ang bangkay niya sa banyo ng kanilang bahay matapos ideklara ang fire out. 4 na bahay ang nasunog. Nasa 300,000 piso ang halaga ng pinsana. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Isang siklista ang nabundol ng e-bike sa Pasay. Sugat sa siko at tuhod ang tinamo ng 15 taong gulang na biktima matapos mabangga ng e-bike na may sakay na 2 Chinese. Agad naman siyang binigyan ng first aid ng mga otoridad. Walang pahayag ang 2 Chinese na hindi raw marunong mag-Tagalog at mag-English. Gamit ang translator app sa cellphone, sinabi ng biktima sa 2 Chinese na hindi naman siya magsasampa ng reklamo. Arestado ang 2 Indian national matapos manutok umano ng baril sa kapwa Indian sa Maynila. Ang ugat umano ng krimen, agawan sa customer sa negosyong pautang. Balitang hatid ni Jomer Presto. Nahagip sa CCTV ang paghila ng lalaking ito sa isa pang lalaki na nakaangkas sa motorsiklo sa Baseco compound sa Maynila. Maya-maya, sinuntok ng lalaki ang angkas. Ang lalaki tumulong pala para mahabol ang magkaangkas na pawang mga Indian national na umanay unang nanutok ng baril sa 2 kapwa nila Indian. Nakunan din sa CCTV ang pagdating ng rumespondeng mga tauhan ng Tactical Motorcycle Riding Unit ng NCRPO. Nagkaroon ng mahabang abulan. Magmula ko doon sa Main Street, hanggang dito ho, papasok ko hanggang sa may Dubai Street ho, sa gilid ho ng simbahan ng Baseco. Kung saan ho, habang inahabol nila, sumisigaw ho yung mga complainant na tulong dahil nga ho, ang akala nga ho nila, hold upin. Nang mahuli ang mga sospek, dito na napag-alaman na kakilala pala sila ng mga biktima. Dati na raw may alitan na magkabilang panig dahil umano sa agawan sa customer sa kanilang negosyong pautang. Na-recover mula sa mga sospek ang isang baril at ilang pamalit umanong damit. Maaari yung sigurong personal belongings na talagang ginagamit nyo. Kaya lang nakakapagtaka, ba't ka magdadala ng 4 na jacket ho? Nasa isa at may mga bago sila. At may mga sombrero po at meron din yung pantakip sa mukha. Lumabas sa investigasyon ng pulisya ng isa sa mga sospek ay dati nang may kasong karnaping sa Tarlac at Laguna. Yung sasakyan na-coordinate na po ng GAIS po sa sa DACO, sa anti-carnapping unit po natin sa headquarters. Yung pong baril, nagkaroon na ho ng cross-matching to be able for us to know if the firearms or the pistol used the pistol was also used in other crimes. Inaalam na ng mga otoridad kung dati na bang may ganitong klaseng krimen na ginawa ang mga nasabing dayuhan sa iba pang lugar. Tumanggi namang humarap sa media at magbigay ng pahayag ang 2 dayuhan na naharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. May dagdag sahod po ang mahigit 132,000 na minimum wage earners sa Davao Region. Aprobado na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang 19 pesos na dagdag sa arawang sahod nila.
Magiging epektibo iyan sa March 6, 2024. Ang second tranche o dagdag pang 19 pesos din sa daily wage ipatutupad sa September 1, 2024. Dahil dyan, magiging 481 pesos na ang daily minimum wage ng mga nasa non-agriculture sector habang 476 pesos naman para sa mga nasa agriculture sector. May dagdag na sahod din ang mga kasambahay na mula 500 hanggang 1,500 pesos. Depende sa lugar kung saan sila nagtatrabaho. Ready na ang next batch ng Confidently Beautiful with the Heart Queens. Ipinakilala na ang 55 official candidates ng Miss Universe Philippines 2024. Nagpatikim ng pag-aura at pagrampa ang mga kandidata sa press presentation kahapon. Napili ang 55 delegates through local pageants at accredited partners sa iba't ibang panig ng Pilipinas, pati na rin sa USA, Australia at UK. Dumalo sa event ang ilang executives at officers ng Miss Universe Philippines organization, pati na rin ang ilang former representatives ng Pilipinas sa iba't ibang international pageants. Present si reigning Miss Universe Philippines at Sparkle Star Michelle D na may special message sa mga kandidata. It takes more than beauty, and it takes more than brains, but it really takes a pure heart. So if you all know your intentions, if you know your vision is clear, then no one can really faze you. And to all of the delegates here, I wish you nothing but the best. Walang tapon. Hindi pinayagan ng International Olympic Committee si pambansang kamao Manny Pacquiao na makalaban sa 2024 Paris Olympics. Batay sa ipinadalang sulat ng IOC sa Philippine Olympic Committee, lagpas na si Pacquiao sa 40-year-old age limit para sa mga atletang kalahok sa Olympics at hindi rin siya nakasali sa mga qualifying event. 45 years old na ang 8th Division World Champion. Hindi rin qualified ang Pilipinas sa universality rule para mabigyan ng pwesto si Pacquiao. Epektibo lang ang universality rule sa mga bansang may hindi lalampas sa 8 atletang kalahok sa nakaraang 2 Olympics. Sa Tokyo 2020 pa lang may 19 na atleta na ang Pilipinas. Wala pang reaksyon si Pacquiao tungkol sa desisyon ng IOC. Bigas at pagkain ang kapalit ng ilang basurang naipon ng mga taga-Pasay. Ang detalye sa aking report. Sa Our Lady of Sorrows Church sa Pasay City, ang mga basurang patapon na napapalitan pa raw ng di inaasahang biyaya. Kapalit ng 10 bote ng plastik ay 10 kilong bigas, 4 na lata ng sardinas at 12 piraso ng instant noodles. Kahit tirik ang araw at mahaba ang pila, di ito ininda ng mga pumila. Sa mahal daw kasi ng bigas at bilihin ngayon, ay malaki raw ang maibabawas nito sa kanilang gastusin ngayong linggo. Mas masaya nakabawas sa gastusin sa bahay. Nakakatulong sa mga senior. Ay, pambuhay, walang trabaho. May sakit ka. Sino magbibigay sa iyo? May pamerienda pa sa mga nakapila. Ang 66 na taong gulang na pedicab driver na si Aling Remedios Galanta. Nang malamang may ayudang ibibigay kapalit ng mga gamit ng plastic bottles, agad nagpalista. Mabuti ma'am, nagkaroon ng rito, biyaya, para malaking tulong din to para sa mga apo ko. 10,000 residente mula sa mga kalapit barangay ng parokya ang nabigyan ng ayuda. Malaki raw ang pasasalamat ng mga nabiyayaan sa proyektong ito taon-taon sa pangunguna ng Foundation ng Simbahan at ng Filipino-Chinese Community na bahagi ng pagdiriwang nila ng Chinese New Year. Para ma-value nila yung kahalagahan ng mga basura, paano nila yan i-segregate at maging into a good project. Ang mga plastic bottles na maliligo gagamitin para sa iba't ibang proyekto. Ayan, alam mo, maganda yung mga ganyang proyekto no? Katrina, yung mga ganyan para ma-encourage yung mga kababayan natin na
una-una mag-segregate at Correct. gamitin ulit yung mga nagagamit. Kasi mga plastic bottles na ganyan, pwede pang gamitin ulit eh. Hindi ba? Marami pang paggagamitan dyan. May purpose nga raw yung paghingi nila ng plastic bottles kapalit ng ayuda. Kasi mga plastic bottles daw, gagawin nilang silya, lamesa. Pwede pala yan. So talagang i-recycle. Yes. At napakadami Kumusta? Taon-taon ginagawa ito. Nag-i-increase ba? Dumadami ba yung mga nagpa-participate? Taon-taon ginagawa ito. Actually, 10,000 yung binibigyan nila ng ayuda. 5,000 nung first day, 5,000 ulit nung second day. So, ang dami talaga nila kahapon na nakuha o nalikom ng mga plastic bottles. At makikinabang daw dyan yung mga paaralan din sa lugar. So pribado yung gumagawa. Sana magawa rin ito ng mga LGU. Although I'm sure meron mga LGUs na gumagawa nito na small scale. Pero sana ma-upscale to lumaki. Para, I'm sure marami mga nagtatapon lang ng mga ganyan sa mga kalsada. Imbis na itapon, ipunin at ipalit. Correct. Alam mo, Rafi, yung mga nakausap ko kapon, mas na-inspire daw sila na maglinis. Kasi kung naglilinis na sila na walang kapalit na ayuda, ngayon daw, mas maglilinis pa raw sila. Pero sana lagi daw may ayuda. Ayun. At sana dumating na yung punto na hindi na kailangan ayuda at maglinis na lang at mag-segregate. Hindi ba? Pero of course, alam naman natin na marami tayong mga kababayan na nangangailangan. So magandang simula ang programang ganito para una-una ma-encourage sila at malinis yung kapaligiran. Nagningning ang kalangitan sa Pingxi District sa New Taipei, Taiwan, nang paliparin ang daan-daang sky lanterns doon. Dala ng sky lanterns ang hiling at dasal ng libo-libong nakiisa para sa Lunar Year of the Dragon. Kabilang dyan ang mabuting kalusugan para sa sarili at pamilya, maayos na love life at kapayapaan sa mundo. Taong 1999 nagsimula ang Sky Lantern Festival na hudyat ng pagtatapos ng mga pagdiriwang para sa Lunar New Year. Mabibilis na balita po tayo. Pinagnakawan ng isang hardware store sa Bangged, Abra. Ayon sa mga trabahador doon, laking gulat nila nang madat ng nakabukas ang kahang pinaglalagyan ng pera. Nagkalat din ang mga barya at gamit na limas ang aabot sa halos 200,000 piso. Tinitinan kung posibleng sa sinirang takip sa buta sa likod ng hardware dumaan ang mga magnanakaw. Bukod sa walang gwardya, sira rin ang mga CCTV ng hardware. Iniimbestigahan na ang insidente. Isa ang nasawi matapos masunog ang nasa 30 bahay sa Bacoor, Cavite. Ayon sa mga bumbero, mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga bahay. Tumagal ng 1 oras ang sunog. Inaalam pa ng mga otoridad ang sanhi ng apoy at halaga ng pinsala. Patuloy namang hinahanapan ng matutuluyan ang mga nasunugan. Sa mga nagbabalak bumiyahe ngayong Marso, asahan ang taas singil sa airfare. Ayon sa Civil Aeronautics Board, tataas sa Level 6 ang ipapataw na fuel surcharge sa Marso. Mula yan sa Level 5 ngayong Pebrero. Sa Level 6, 185 hanggang 665 pesos ang dagdag para sa domestic flights depende sa layo. 610 pesos and 37 centavos hanggang 4,538 pesos and 40 centavos naman ang dagdag sa international flights. Noong Enero, Level 6 din ang fuel surcharge. Dalawang atletang Pinay ang nakakuha ng silver medal sa international stage. Ang Filipina gymnast na si Emma Malabuyo nakuha ang silver sa Artistic Gymnastics World Cup Series sa Cairo, Egypt. Lumaban siya sa floor exercise kung saan nakascore siya ng 12.666. Sa Germany naman ang sunod na leg ng World Cup Series. Silver medalist din si Sakura Alforte sa World Karate Federation Karate 1 Series sa Larnaca, Cyprus. Nakalaban niya ang Japan sa finals ng women's individual kata. Good job! Arestado ang isang lalaking papasakay sana sa LRT2 Antipolo Station matapos mahulihan ng baril. Base sa ulat ng pulisya, nakita sa baggage scanner machine ang kalibre 45 baril at isang magazine na nakatago sa kanyang bag. Iniimbestigahan na siya habang ipinadala naman sa forensic unit ang armas upang sumailalim sa ballistic examination. Mahaharap ang lalaki sa kasong illegal possession of firearms. Paalala ng Office for Transportation Security ng DOTR, bawal sa mga tren ang pagdadala ng baril at iba pang firearms at ammunitions, mga matatalim at matutulis na bagay, at mga pampasabog at mga bagay na madaling magliyab at mga nakalalasong likido at iba pang substance.
Eras Tour fever continues sa mga mare at pare nating Swifties na nag-enjoy sa shows ni Taylor Swift sa Melbourne, Australia. Feeling 22 si It's Showtime host Ann Curtis na nag-celebrate ng kanyang birthday kasama sina Isabel Daza, Martin Cajucom at Nicole Warren. Vibing with Karma pa silang apat sa kanilang bejeweled OOTDs. Si Sparkle star Rain Matienzo naman, fever dream high daw ang feels nang mapanood si Mother Taylor ng live. Kasabay naman ng Eras Tour, meron ding sariling hit tour ang Pinoy drag queen na si Taylor Sheesh. Enchanted ang Aussie Swiftie sa pasabog performance ni Taylor Sheesh na may pa-billboard pa. Forever and always proud din ang Pinoy fans ni Taylor Sheesh. Bago mag-Australia, nakanood na sa Japan leg ng Eras Tour si Taylor. Another day, another showbiz update tayo sa mundo ng K-pop. Ipinamalas ni South Korean star Park Hyung-sik ang kanyang charm at talent sa Manila leg ng kanyang Secret Time fan meet itong weekend. Bukod sa nakakakilig na pangaharana, sumabak din si Oppa sa classic Pinoy game na Sipa. Sabi ni Hyung-sik, masaya siya na makabalik sa Maynila makalipas ang 4 na taon. Pinasalamatan naman niya ang fans sa ipinakitang energy at passion na tiyak niyang babaunin pabalik sa South Korea. Heto naman sa mga mare at pare kong army. Inilabas na ng Big Hit Music ang teaser ng Hope on the Street documentary ni BTS member J-Hope. Ipinasilip yan kasabay ng kanyang 30th birthday kahapon. Tampok sa documentary ang storya ng buhay niya at passion niya sa pagsasayaw. Sa teaser video, makikita si Hobie na nakasuot ng blue jersey shirt habang sumasayaw sa kalsada ng Seoul, South Korea. Ang video na yan, may mahigit 700,000 views na. Umabot na sa halos 255 million pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura ng El Nino sa 3 rehiyon sa bansa. Ayon sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, dumoble pa yan kumpara sa naitalang 112 million pesos noong Huwebes. Mahigit 5,000 ektarya ng taniman ang napinsala. Pinakatinamaan ang Western Visayas, kasunod ang Calabarzon at Zamboanga Region. Apektado ang kabuhayan ng nasa 7,000 magsasaka at mangingisda dahil dito. Sabi naman ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na mga lokal na pamahalaan dapat ang manguna sa pagtugon sa El Nino dahil mas alam nila ang pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan. Bumalik na ang Football Championship sa NCAA ngayong Season 99. Kaninang umaga, panalo ang Benil Blazers laban sa Mapua Cardinals sa score na 6-0. Kasalukuyan namang naglalaro ang San Beda Red Lions at Iaka Generals. Susunod na maglalaro ang 4 na koponan sa Huwebes, February 22 at Lunes, February 26. 2020 nang huling magkaroon ng football sa NCAA bago matigil dahil sa COVID-19. Bibe, oh! Bibe. Yes. Kaya pala ako nagdilaw. Oo, kapartner. Bibe Fever is on sa Pilipinas dahil sa trending at nauusong doc clips. Patok for everyone, bata man o matanda. Sa paglilibot ko nga sa Binondo, literal, na kwak-kwak here and na kwak-kwak there sa dami. Kanya-kanya ang hugot nila sa pagsusuot. Meron na feeling cute daw at meron dinaan na lang sa bibe clip dahil walang bebe sa totoong buhay. Saklap naman. Pero ayon sa isang expert sa Baguio City, nagsimula ang ganitong paandar last year. At syempre dahil likas sa ating mga Pinoy ang pagiging gaya-gaya putumaya, mabilis na kumalat ang bibe clip sa iba pang panig ng bansa. Dagdag pa ng expert, walang masama kung sasabay sa ganitong trend. Sa katunayan, ang pagsusuot daw ng bibe clip ay isang form ng self-expression.
Yes naman. Alam mo, Aubrey, bukod sa bibe, marami na ring dumadagdag. May pa-heart na rin, may pa-sunflower pa. Ay, talaga ba? Parang gusto ko yung sunflower. Bagay sa, yellow. Bagay sa'yo ngayon. Pero dapat pala, dapat si Kuya Rafi nandito din para 3 bibe tayo. Oo, kulang kami ng isang bibe. Pero sabi nga nila sa Baguio daw, una tong ginawa noon, sabi nung nakausap ko doon, dahil gusto daw nila parang i-promote yung mental health. Free nila noon to binibigay. Parang November pa yun noon eh. Anong kinalaman ng bibe sa mental health? Yun din ang gusto kong malaman. Baka self-love. Akala ko kasi sa Burnham Park, may mga di ba may mga bibe doon? Ay, pwede rin. Baka yun. Baka doon binibenta sa gilid ng Burnham Park sa Baguio. Oo. Kasi nga, syempre, pag nandun ka, di ba, may magbibibi watching. Pati bebe watching. Oo. Ginagamit daw to ng mga walang bebe. Siguro sa mga single, no? Bebe watching. Pero sabi nga nung nakausap ko na sociologist o eksperto, talaga nga yung pagsunod sa uso, ginagawa raw nating mga Pilipino. Usually daw nagtatagal ng 3 to 6 months. After nyan, mawawala na, mapapalitan na naman daw ng bago. Yes. Heart naman daw. Yes. Oo, pwede. O, kayo, magsusuot ba kayo? May naprobang subpoena ng Senado para piliting mapaharapin si Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Mav Gonzalez. Mav! Rafi, sinabtina na si Pastor Apollo Kibuloy ng Senate Committee on Women and Children matapos hindi dumalo sa pagdinig ukol sa mga pang-aabuso umano niya sa ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Inimbitahan sa pagdinig si Kibuloy pero 2 beses nang hindi sumipot. Noong nakaraang pagdinig, may dumalong abogado ng Kingdom of Jesus Christ pero hindi na siya pinagsalita. Sabi kasi ni Senador Risa Hontiveros na chair ng komite, kailangang si Kibuloy mismo ang humarap dahil personal ang mga alegasyon. Kabilang sa mga alegasyon laban kay Kibuloy ay pang-aabusong sexual sa ilang babaeng miyembro na ang ilan mga menor de edad pa. Meron ding nakaranas umano ng pananakit. Kaninang umaga, pinirmahan na ni Senate President Mig Zubiri ang subpoena laban kay Kibuloy. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni Kibuloy kaugnay sa pagdinig ng Senado pero dati na niyang sinabing hindi siya dadalo sa pagdinig at haharap lang sa korte kung may reklamo. Rafi? Maraming salamat, Mav Gonzalez. 78 po ang huling bilang ng mga katawang nahukay mula sa gumuhong lupa sa Maco, Davao de Oro. Ayon sa mga otoridad, 10 sa bilang na yan ay bahagi lang ng katawan ang nakita. 8 naman ang nawawala pa rin. Patuloy pa rin silang hinahanap. Kabilang dyan ang ilang residente at isang empleyado ng Apex Mining. February 6 gumuho ang lupa sa Barangay Masara. Nasunog ang isang trailer truck sa Calawag, Quezon kaninang madaling araw. Mabilis na nilamon ng apoy ang truck sa gilid ng Maharlika Highway sa Barangay Bian. Hindi pa matukoy ang sanhi ng apoy. Patuloy ang investigasyon ng BFP, Calawag. $50 days na nakakalipas nang magsimula ang 2024. Ano na bang na-achieve mo so far? Ikaw, Kat. Parang iniisip ko nga, napakalalim ng tanong na yan. Oo nga. Kahit 50 days yan, dapat, di ba, pag-isipang mabuti at ano nga ba na-achieve natin sa 50 days? Ang bilis ng panahon. Iyan ang tanong natin sa netizens ngayon pong araw. Ang achievements daw ni Joel Balingasa for the first 50 days ng 2024 nakapag-nature trip siya mag-isa, nakapag-seminar at nakagraduate bilang Certified Security Management Specialist at na-hire bilang part-time lecturer. Aba, ang dami. Wow naman. Oo. Si Esperanza Romero naman na-achieve na makapagtanim ng madaming puno ng papaya at marami pang to follow. Ayun. Si John Kenneth Pestaño naman, iniwan niya ang previous work niya at na-achieve ang peace of mind at saka nagtayo ng business. From reactive daw, proactive na siya ngayon. Nakakatuwa naman yan. Mga kapuso, makisali sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may nais din kayo maibalita sa inyong lugar, mag-PM na sa Facebook page ng Balitang Hali. Pagkagaling sa eskwela, Happy Valentine's Day!
Busy sa paggawa ng yelo si Mamo Lourdes nang sorpresahin siya ng asawang si Papu Melchor. Harana for Valentine's na may kasama pang bulaklak. Aba, si Lola, abot tenga ang kilig at tawa. 47 years ng kasal ang mag-asawang estrelyado, pero pang newlyweds pa rin ang kanilang sweet and special moments. Sana all ang tugon ng netizens at sana ay ma-experience din daw ang ganitong uri ng love kahit maputi na ang buhok nila pagdating ng araw. May mahigit 800,000 views na yan sa TikTok. Deserve talagang maging trending! Ang galing. At nakaka-inspire, ha? Ay, parang ano lang yan, parang si... Yung katabi natin. Rafi at Maris lang yan. Parang hanggang ngayon, mukhang bagong kasal. At kumakanta rin si Kuya Rafi. Oo, talagang mapapasana mas magaling kumanta sa akin si Maris. Ayun. Kayo dalawa, nakikita ko yung mga parang carpool karaoke. Ayun. Kailangan talaga ma-inspire natin yung isa't isa lagi, araw-araw. Ito ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Rafi Tima po. Sa ngalan ni Connie Sison, ako po si Katrina Son. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.